Hello guys, bali papakita ko sa inyo ngayon ang tatlong paraan ng pagre-record gamit lamang ang mixer o gamit ang Behringer na USB interface nila. Then yung Behringer na UMC22. Ngayon, halimbawa, gusto mo mag-record pero wala kang ibang gamit dyan. Ang gamit mo lang ay mixer lang ang meron sa'yo. Pero gusto mo mag-record sa laptop, gusto mo siya digital na mai-record. So, ang kailangan mo syempre, itong mixer, then mic, XLR mic, cable. Bali, ang dulo niyan, ganyan, yung female. Tapos, ito, yung male. Ganyan. XLR mic cable, kailangan yan. Para dun sa ating microphone. Ayan, yan ang kailangan ngayon dyan. Kung gusto mo, mixer mag-record ng vocals. Ngayon, paano natin siya ipapasok sa laptop? Kailangan mo ng ganito. Usual na connector ng cellphone to laptop or RCA to 3.5mm na connector. Ito ang kailangan mo. Kailangan mong isaksak dun sa left and right channel na sa main out niya, PL out. May nabibiling single lang nitong RCA to PL out. Yan lang kasi meron ako ngayon para ma-demo ko lang. Yan, dyan mo ngayon sa left and right out ng mixer mo, then dun mo i-connect yung red and white. Papunta naman dun sa, eto i-connect naman natin to dun sa mic in ng, bali dun sa external mic in ng laptop. Yan, once connected na, so adjust natin, no. Yan, volume ng main out, tapos yung volume ng mic in nyo. Makikita mo na yan dyan pag check. Yan. Ang input natin dito is stereo in lang. Bali ko configure mo yung device. Ito sa Mixcraft kasi sa Core Audio, external microphone yung pinaka-input niya. Ayan, i-configure mo siya doon sa recording software natin. Then click OK. Ang drawback lang dito kasi isa lang ang input natin. Halimbawa, gusto mong mag-record, microphone, then gusto mong magpasok ng, ayan, halimbawa gusto mong mag-record ng gitara dyan. Dito mo papasok sa line in yung input ng gitara. Tapos etong dulo na to, saksak mo dun sa out ng gitara. Pumapasok na yung gitara. Pumapasok na rin yan dun sa, yung signal niyan, pumapasok na rin dun sa may recording software natin. Single signal lang, isang signal lang yung magkasama na yung vocals mo at saka yung gitara mo. So kailangan trial and error, mabalance mong mabuti yung gitara at saka yung vocals mo. O kaya kung meron kang playback, pwede rin. Kaya lang trial and error talaga yan sa recording kasi halimbawa ang playback mo nasa cellphone, kailangan mo yung ganito para sa input doon sa mixer. Then, ito naman, sasaksak ito yung 3.5mm, saksak mo sa playback mo doon sa cellphone. O kaya, sa laptop din. Doon, pasok mo rin siya doon sa channel na gano'n. Adjust mo rin yung volume ng fader, yung signal. Halimbawa, may signal siya. Pinipitik ko lang para may signal. Bago pala tayo pumunta doon sa isang gear na paggamit na pang recording. Ito nga pala yung isang problema natin sa pag mixer lang yung gamit natin sa pagre-record kasi disadvantage talaga niyan. Halimbawa nag-record ka, magkasama na talaga yung vocals at saka yung instrument mo. So kung gusto mong i-edit yung vocals or gusto mong pagandahin, isang gagamitin mong effects is yung built-in na lang ng mixer. Gagamitin mo yung effects ng mixer na lang kung halimbawa sa mic input. Then, kung gusto mo lagyan ng konting reverb yung gitara mo halimbawa. So, yun lang naman yun. Hindi mo siya ma-edit na separate. So, ang ginagawa ng iba, halimbawa, may playback sila, i-record lang muna nila yung vocals lang. Hindi nila i-record yung gamit ka ng ibang playback pero hindi mo siya, yung playback mo, hindi mo ipapasok sa recording. Kumbaga yung playback mo, naririnig mo lang siya. Kasi ang problema rin dyan, kung halimbawang doon ka naman mag-playback mismo sa mixer, wala naman siyang out ng audio para sa headphone. Additional input lang guys, kung halimbawang ang microphone na gagamitin natin is condenser mic, ang kailangan pa rin natin ng connector pa rin natin sa mic is yung XLR male tsaka XLR female pa rin. Kasi yung pag bumili ka ng condenser mic na ganito, yung BM800, ang kasama niyan sa box yung ganito yung kanya. Input niya yung maliit lang 3.5mm para sa cellphone lang din. Ayan. So kailangan natin ng phantom power
kailangan dyan, XLR to XLR para masuplayan niya ng kuryente yung BM800 natin na condenser microphone natin. Ang gagamitin natin phantom power dyan para mapagana natin. Phantom power na mixer na which is 48 volts na meron siyang switch doon sa panel natin. Halimbawa magsa-sound check ako, check. Wala ka pang makitang signal na pumapasok. So, iyon natin ngayon yung phantom power, 48 volts. Ayan. Check, test, say, 1, 2. Yun, makikita mo pa rin yan dun sa may recording software natin pag mixer lang ginagamit. Check. Ngayon, punta na tayo dun sa Behringer USB interface na pinicture ko kanina. Pag ito ang gagamitin natin na pang recording interface, yung USB UCA 200, kailangan mo bali ng RCA to RCA. Yan ang kailangan yan. Lalagay mo yan dun sa input, left and right. Ngayon, so paano tayo maglalagay ng input ngayon ng mic natin dyan? Yan ang tanong natin. Pag bumili ka ng ganito, kailangan gagamit ka pa rin ng mixer. Hindi pwedeng ito lang, tapos bumili kang microphone, walang pagsasaksakan to. USB interface siya, pero kailangan mong gumamit ng mixer. Dito ngayon papasok yung signal niya sa input. Kahit anong model nitong Behringer, basta sa input papasok. Gagamit ka pa rin ng mixer. Kailangan. Para dun sa mic input mo, at saka sa guitar input mo, or playback from other laptop or cellphone, -1 playback, dyan. Ngayon, eto, meron naman ako may tuturo dito na kung ganito naman ang gamit mo, may ire-record mo yung vocals mo ng hiwalay sa instrumental. So, pwede mo na siyang i-edit dun sa pinaka-software natin. So, paano natin gagawin yun? Yun ang ituturo ko ngayon, bali. Para yung signal na papasok dito, dun pa rin manggagaling sa main out ng mixer natin. Left and right. Puti. Ang ginamit ko na left dyan, yung puti. Then, ginamit ko na right is yung red. So, eto na siya. Ngayon, connect na natin to sa laptop natin. Automatic, binabasa ng laptop. Pag pinasok mo, may driver na siya. I-install niya. Connect muna natin doon sa USB. Ayun. Tumunog. Ngayon, palitan na natin tong ginamit natin na input kanina, yung solo ng mixer. Pero gamit pa rin natin yung mixer. Itong left and right, out ng mixer. Diyan na natin kukunin yung signal ng mixer ngayon. Papasok dito sa USB interface natin. Diyan papasok yung signal. Then, yung USB connector doon na sa laptop. So, ayun. Nung na-recognize na ni Mixcraft na nag-change tayo ng device, makikita mo yan dito. Recording device, ayun, line in to Behringer USB audio. Ngayon, i-configure natin yan doon sa recording software natin. Ang gamit natin kasi ngayon is Mixcraft 8. So, ayan, makita mo na siya kaagad, oh. Automatic nag-change siya, oh. Pero pag hindi magbago yan, i-configure mo lang yan. Yung playback device output, yan pa rin, yung Behringer na USB audio interface. Then, okay. Dito naman yun, kung meron kang external monitor, dito. Kailangan i-configure mo yun para kung meron ka ng mga monitor speaker na reference monitor speaker, kagaya ng Rokit, Aries, yung sa Presonus. Dito mo kunin yung signal niya, papunta dun sa monitor speaker mo. So, ayan, na-configure na natin yan. Ayan. I-arm natin ngayon, halimbawa, i-configure natin yan. Click mo yun. Line in, nakalagay dyan. Behringer, stereo. Ngayon, i-configure mo yan na left channel. Tapos yung track 2 naman, i-configure mo naman yan kung meron kang gitara sa right channel. Track 2, halimbawa kung yung track 2 natin, input natin is sa right channel. Yan yung pinaka-sikreto na, hindi naman sikreto pero technique lang siya na ma-isolate mo yung gitara sa vocals mo. Ngayon, nakikita nyo ako ngayon na nagsasalita, naka-open tong condenser mic natin. Napipick up ng condenser mic yung vocals natin. Ngayon, di ba naka left and right channel ako pero pumapasok pa rin siya sa channel 2. Yan ay tinatawag na panning. Punta ka ngayon sa mixer, yung vocals natin, ito yung condenser mic, nakapasok sa channel 1. Ngayon, para ipapan mo ngayon to sa left. So, pag ipinan natin yan sa left, makikita mo ngayon yung signal doon sa software natin. Doon na lang siya pumapasok sa channel 1 kasi yun yung kinonfigure natin na left channel. Ngayon, ibabalik ko siya sa kanan para makita nyo lang yung difference. Ayan, meron, bumabalik na siya. Ngayon, sa kanan ko dinala yung microphone na condenser. Ipinaning ko siya sa kanan. Ayan,
So, sa kanan siya pumapasok. So, kung gusto natin na i-isolate yung vocals sa gitara, para ma-edit natin ng hiwalay yung vocals, then ma-edit natin yung gitara ng hiwalay, gamitin natin yung pan doon sa input ng mixer. So, yung vocals natin yon, ibato mo siya doon sa left. Tapos, etong channel 2 na strip, ibabato ko naman siya sa kanan. So, ayan. Bali, ipinanin ko na siya dyan. Isang signal lang yung pumapasok doon, yung left, yung vocals. Ngayon, i-try ko yung acoustic na ipasok doon sa channel 2. Check nyo guys kung natatanaw yung signal, no? Hindi ko na ipapakita yung input ng mixer, doon na lang sa signal. Papasok ko yung gitara natin. Gitara sa line in, channel 2. Ayun, nakita nyo yung pagpasok ko ng gitara. Ayun, bali nakikita nyo yung signal ng gitara. Malakas pumikap yung condenser kaya meron pa rin signal yung channel 1. Ngayon, yung channel 2, ito yon yung sa gitara. Yan naman ang advantage nung USB interface ng Behringer. So, kahit old model na siya, maganda pa rin yung pakinabang niya kasi maka-record ka as in multitrack pero 2 channel lang. Channel 1 tsaka channel 2. Acoustic guitar or instrumental, video okay, karaoke, instrumental, pasok mo, pwede rin. So, ang disadvantage pa rin is yung gusto mo mag-playback, pwede ka na rin mag-playback doon. Gusto mo kumanta ng vocals, mag-playback ka, kaya lang kailangan maglagay ng reference monitor, out nito. Para kung halimbawa gusto mo mag-playback lang doon ng -1 sa software, then vocals nang ire-record mo, tapos i-headphone mo na lang yung playback. Kailangan kumuha ka ng signal dito sa out niya. So, yun naman ang advantage nito kahit old model na siya na interface, USB interface. Yun lang, kailangan mo pa rin talagang gumamit ng mixer. Advantage yun kasi usually yun ang hinahanap ng mga nagre-record. Yung may edit yung vocals ng hiwalay doon sa instrumental. Para mapaganda yung boses, malagyan ng compressor, EQ, mga plugins na mga effects, ganon. Ganon din naman sa acoustic guitar kung gusto mo yung lagyan ng mga effects yung gitara, pacer, flanger. Yun ang advantage nun, hiwalay mo siyang nire-record. Medyo magastos lang siya dahil nakabili ka ng ganito, kailangan mo pa rin mag-invest ng mixer para partner nito. Partner silang dalawa. So kung halimbawa, kung may ganito ka, bili ka lang yung 2-channel mixer lang, basta ang gamitin mong mixer, ang bilhin mong mixer yung may phantom. Para kung halimbawa meron kang condenser mic mabili, o, di at least yung mixer mo merong phantom power. Importante yun lagi sa condenser mic. Para gumana yung condenser mic, kailangan nun may phantom. So, ayan, pupunta na tayo dun ngayon sa isang recording interface natin, yung Behringer UMC22. Eto na yun. Ganon din naman yung concept nito, yung input, channel 1 saka channel 2. Eto na yun. Meron mas mababang model dito, yung UM2. Pero ganon din yung pinaka-concept niya. Ang difference lang nila kasi yung housing na plastic. Ngayon yung knob niya nandito sa ibabaw, 3. Eto yan. Adapter to, yung ginagamit ko pang headset. Monitor ko sa tenga. 3.5 mm kasi siya, kaya yung pang cellphone lang yung ginagamit ko na monitor. Kaya ito. Bumili ako ng adapter na ganito. Yan sa saglit. Ngayon, since condenser mic ang ginagamit natin, XLR na mic cable. Ngayon, kung halimbawa SM58 gamit mo, yan, okay lang din naman dito sa interface natin, audio interface Behringer. So, pakita ko lang yung input niya, no. Ito, mabibili to mga nasa 5,000, depende sa suki nyo. Mas maganda, nire-recommend ko sa roon kayo bumili. So, eto, yung input natin dito, eto, channel 1 para sa microphone din, channel 2 para sa gitara or sa instrumental or piano. Gusto mo mag-cover ng piano songs, yan. Ngayon, dito sa likod back panel nito, ito yan, may switch. 48 volts. Saka, kung ba gagamit ka nitong SM58 mic, hindi mo naman na kailangan lagyan ng phantom power yan. Gagana naman yan kahit walang phantom power. Pero pag ang gamit mo is yung ganito, condenser mic, kailangan iyon mo yung phantom power niyan para mapagana natin to. Number 1 palagi yun. Iba nagtataka, bumibili ng, ba't tayo gumana yung condenser mic? Sasabihin nila, hindi nila alam, kailangan na gamitan ng phantom power. Tapos, eto, meron siyang left and right out. Kung meron kang reference monitor, ginagamit sa studio, yon, dito mo kukunin yung signal. Studio monitors, dito mo kukunin yung signal din. Pag nag-e-edit ka, kasi pag nag-playback ka, pwedeng dito mo ipalabas yung pag nag-e-edit ka na ng songs na ni-record mo. So, ayan. Tapos, dito natin isasaksak yung USB connector ng saksak na natin para makita natin pag ayan, okay na siya.
naka-on yung phantom, off ko muna. Ayan, makikita mo dito may signal yan. Yung input ng microphone, yan, saksak natin dito. Ayan, dito sa condenser mic, yan. Saksak na natin, gilid muna natin. On na natin yung phantom power. Kita mo na siya, meron na siyang signal doon. Ngayon, i-configure na natin yan doon sa software natin doon. Ganun din ang system dun sa may device settings, sa may settings. Click nyo yung settings. Then, hanapin nyo yung, click nyo yung ASIO. Then, Behringer. Ayan, USB audio. Okay na yan. Binasa niya na kasi dahil ginagamit ko dito sa laptop na. Usually, 2 tracks lang naman ang ginagagamit natin lagi record dito. Left and right. Channel 1, tsaka channel 2. So, ganun din ang pag-configure. Click mo yan. Then, in 1, in 2. Click mo yung left channel for track number 1. Usually, yan yung inaano natin na vocals. O, yun. So, kita nyo may signal na yung vocals doon kasi nakasaksak yung condenser mic natin, naka-on din yung ngayon sa into right channel naman, yung pinaka-input naman yan, dyan naman papasok yung gitara. Ngayon doon sa input 1, dyan naman yung vocals. So naka-on yung condenser mic natin. Ito yung volume knob ng condenser mic. Check, 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 check. Usually itong ingatan natin pag ginagamit natin ng huwag ka nag-overdrive. Check, check, check. Yung nagre-red na ganun. Minimal lang yung volume. Kasi pwede mo namang i-edit yun dun sa software eh. Basta may input siya, minimal lang. Huwag mong papaabutin na nag-click-clip. Kasi distorted na yung recordings mo yan. Kailangan malinaw. Ngayon, ito naman isa, yung input naman natin for guitar or piano, kung ano yung kung ano instrumento mo na ipapasok dyan. Ito rin naman yung volume knob niya. Ganun din. Since nakaangat na yung condenser mic natin, yan, nakita mo may signal na yung track 1 ko. So, ibig sabihin, hiwalay pa rin ang vocals sa instrumental. So, malaking advantage kasi edit natin yung vocals natin tapos yung gitara natin. Ganun din. Ito talaga yung mga malaki ang factor nitong malaki talaga advantage itong mga to kasi standalone na siya, hindi na sa kailangan ng mixer, direct mo na lang yung microphone mo tsaka instrumental mo, then yung USB out, pasok mo dun sa USB input ng laptop mo, then i-configure mo yung software na recording mo. So try natin saglit, ipasok ko lang yung gitara dito para makita mo rin yung signal ng gitara dun sa track number 2. Condenser mic yung channel 1, then ito yung gitara. Ito naman dito, halimbawa gusto mong pakinggan, ganyan, dito mo naman siya. Direct monitoring, may volume din. Direct out, kung ano yung pumapasok doon, dito mo rin, adjust mo yung volume dito para ma-adjust yung lakas nung sa headphone mo. Kung meron kayong headphone na maganda-ganda, yan, meron din siyang ganyan. 140 RS yung input niya. Ngayon, kung halimbawa gusto mong vocals lang, tapos may playback ka dito, hanap ka ng playback, i-disarm mo na to bale. Huwag mo nang i-arm yan. Nagaling mo na yan. Ngayon, input mo dyan, halimbawa, gusto mo mag-input dyan, hanap ka lang ng -1, halimbawa, sound or video. At video mo lang, papasok mo dito. Halimbawa, meron kang karaoke playback dito. Kaya -1, pasok mo siya sa channel 2. Then, yun, continue mo na yung recording. Sana guys, nakatulong. No, kung halimbawang medyo mahaba-haba lang talaga. Yung unang natin gamit, kung mixer lang yung gamit mo, talagang wala ka bang ibang gamit, mixer lang, pwede naman mag-umpisa naman dyan. Kaya lang yun nga lang, ang kuan lang doon, pag nag-record ka talaga dyan, yung instrumental, saka magkasama na sila sa isang track lang. Pag in-edit mo, halimbawa, pare silang may edit. Ngayon, eto naman, kung meron ka naman ganito, eto naman, maganda na. Sa akin, okay na rin siya kasi kayang-kaya mong i-isolate yung vocals doon sa instrumental. Ang technique lang doon, kailangan ipaning mo yung signal mo, left and right. So, two signals pa rin, 2 channel pa rin. Itong mic mo, paning mo siya sa left, then start instrumental or piano, pasok mo dyan sa line in, then pan mo siya sa right. Ngayon, ito naman yan, itong white, itong pinaka left channel mo, then yung red naman, yun naman yung right channel mo. Dito mo naman na-input yun sa in ng USB interface na Behringer, then pasok mo yung USB ron, then configure mo siya dun sa software natin. So guys, hanggang dito na lang. Sana na gustuhan nyo yung video at least sana medyo tulong ako kahit papaano or dun sa mga gustong mag-invest ng gamit. Siyempre, kung ano yung meron na kayo, dun muna mag-umpisa, or kung meron ka nito, yan, kailangan mo lang na mixer. Then, kung ito na talaga rin naman maganda, yung Behringer. Meron pa siya isang model, yung UM2. Mas mura dito sa UMC20. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat.